Hindi lang bilyon-bilyong piso kada araw ang nawawala dahil sa matinding traffic. Kada araw halos 3 oras daw ang nasasayang ng bawat taga Metro Manila dahil sa problemang ito. Samantala humingi ng dispensa si DOTC Secretary June Abaya sa nauna niyang pahayag na hindi nakamamatay ang traffic. Marami na raw silang inilalatag na programa para masolusyonan ang problema. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Maris, ilang oras ba talaga ang nasasayang natin sa traffic? Baka magulantang kayo sa naging pag-aaral ng urban planner na si Architect June Palafox, kung saan lumalabas na kada tao dito sa Metro Manila, kada taon, umaabot ito ng 1,000 oras. Katumbas ng humigit kumulang 3 oras kada araw na nakaipit sa kalsada. Ngayong long weekend, chill muna tayo. Relax sa panahong pwedeng magmuni-muni. Pero paano mo kaya magagawa kung kahit holiday, matraffic pa rin? At kung ngayon nga ganito na ang sitwasyon, paano na lang sa ordinaryong araw? Tulad na lang nitong mga nakaraang araw kung saan sa EDSA pa lang tukod na. Ang tanong, ilang oras kaya ang nauubos ng ating mga motorista sa kalsada? Mga rush hour siguro yung 1 kilometro, mga 1 oras. Hours traffic na na talaga matindi. Pag may mga flooded area, kasi yun una sa yung sasakyan ng mga mabababa, pag once na hindi lumusong yon, lahat ng nasa likod nun, damay. Sa video ng Top Gear, kita ang rider na ito na nagmagandang loob at nagpakahagad. Makadaan lang ang ambulansyang ang sakay pala, inatake sa puso. Sa pag-aaral ng urban planner na si Architect June Palafox, umaabot na mahigit 1,000 oras ang nauubos ng bawat isang taga Metro Manila taon-taon dahil sa traffic. Ibig sabihin, kada araw hanggang 3 oras sumatotal tayo ipit sa kalsada. Better planned cities in the world, commute to work should be less than 45 minutes. Dito, sa Metro Manila, iba nga as 4 to 5 hours a day. Pero hindi lang oras ang nasasayang, pera din. Sa isang pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency, kung ngayon pa lang nasa 2.4 billion pesos na ang nasasayang sa traffic, kung hindi ito masusolusyonan, pwede itong umabot ng 6 billion pesos taong 2030. Ang dami ng mga sasakyan sa kalsada ayon kay Palafox, sintomas ng kakulangan sa ating urban planning at pampublikong transportasyon. Yung mga central business district natin, sinakal ng gated military camps at saka gated subdivisions. Una nang sinabi ng DOTC na ang problema ng pampublikong transportasyon at traffic sa bansa nakaugat sa infrastruktura na ginagawa nila ng paraan tulad ng LRT2 extension, Skyway Stage 3 at iba pang proyekto. Humingi na rin ng dispensa si DOTC Secretary June Abaya sa nauna nitong pahayag na hindi nakakamatay ang traffic. You apologize you might as well apologize for all the sacrifices that the people have to endure as we find long-term but just around the corner solutions to transportation. Ang lahat ng proyektong ito, aminado ang DOTC, hindi magiging mabilisan at taon ang bibilangin bago maramdaman ang buong epekto nito. Kaya naman ang mga motorista, kanya-kanyang diskarte muna. Papahinga na lang. Kwento-kwentuhan na lang, papalipas ng oras. Kung ano yung pinaka-shortcut, kung ano yung mga pinaka-alam namin na shortcut na doon kami dadaan para makaiwas kami sa babad traffic kasi lugi kami dyan sa metro eh. At Maris, traffic update muna tayo mula dito sa ating pwesto sa EDSA North Avenue, kung saan dahil nga long weekend ngayon, as expected, maluwag ang magkabilang northbound at southbound lane. Samantala, Maris, abiso lang din muna natin sa mga motorista. Ayon sa MMDA, muling magsasagawa ng road blocking ang DPWH sa partikular sa area ng C5 from SM Warehouse papuntang Lanusa at E-Service Road sa Parañaque. Dating gawi pa rin, magsisimula yan mamayang alas 10 ng gabi at matatapos alas 5 na madaling araw sa darating na Lunes. Maris? Dano, ano ba ang pinakamainam na remedyo base sa pakikipag-usap mo kay Architect Palafox? O may remedyo pa ba o talagang medyo malabo na to? Dano? Ang sinasabi ni Architect Palafox sa ngayon, medyo fundamental yung kailangang ayusin. Ang sinasabi niya kasi yung isa sa mga naging problema, which the DOTC also agreed to in an earlier interview with us, is yung infrastructure, land use, urban planning at yung pag-prioritize kumbaga pagbabago ng transportation policy to prioritize pedestrians
people who use bicycles and public transport. Pero syempre, nauna na rin sinabi ng DOTC na ginagawa naman nila yun ngayon by providing the infrastructure, pero matagal yan, aabutin ng ilang taon bago tuluyang maramdaman ng publiko. So ang suggestion ni Architect Palafox ay yung mga maliit na mga steps. Halimbawa, dun sa mga gated communities, military camps, kasi yun, mga access road yun, baka pwedeng buksan yun. Sa ilang mga subdivision, halimbawa sa Makati, ginagawa na raw yun. Pwede rin gawin, halimbawa, yung tinatawag na congestion charging, kung saan nagcha-charge sila ng toll sa mga gustong pumasok sa mga heavily congested area, tulad dito sa Metro Manila, pero walang bayad palabas. Sabi sa atin ni Architect Palafox, ginagawa na raw yan in some way dito sa Metro Manila, halimbawa sa Makati, kung saan pinababayaran yung mga nagpa-park sa kalsada, partikular sa Central Business District. Pero sabi ni Architect Palafox, kailangan daw mas expanded pa ito para ma-mitigate yung congestion dito sa Metro Manila. Maris? Nako, napakamasalimuot na problema. Kailangan talaga ng pasensya at tamang pagpaplano. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkwongko.